Hi guys, good morning. So update ko lang kayo para doon sa mga nagtatanong. Kasi yung last live natin, may mga sumagot na pupunta dito. Pero lahat walang natuloy. Para updated yung mga subscriber natin na nagtatanong, Sir, bakit hindi sila natutuloy? Kahit na may available na pala diyang position. So kung natatandaan nyo, doon sa last vlog natin, nabanggit ko nga po sa inyo, sinuggest ko kay boss kasi di ba pinatawag nga tayo ni boss ng mga tao na gusto daw magtrabaho dito. So ang dami kong tinawagan pero lahat walang gustong pumunta, walang natuloy kasi nire-real talk ko na nga po sila. Ayoko nang paligoy-ligoy, baka umasa tayo pa ay masisi sa bandang huli. Sabi ko nga sa kanila, hindi pa sigurado yung LMIA dito. At kung akong tatanungin sa tingin ko, mukhang alanganin. So kung gusto nga ni boss mag-i-start kagad, nung nire-real talk ko lahat yung mga tinawagan ko, sabi ko, take your own risk. Kasi baka mamaya, tatanggapin nyo yung offer dito na mag-i-start kagad kayo na magtrabaho 1 to 2 weeks. Kasi susubukan nga daw muna ni boss bago i-apply yung LMIA. Sabi niya ganun. Sabi ko nga kay boss, walang a-accept niyan. Dahil unang-una, lahat ng matawagan ko, kalimitan is 8 months, 10 months na lang pababa yung working permit. So matagal ang processing ng LMIA, baka mamaya ma-refuse yan. So nakakaawa naman yung tao. Pinag-start mo dito. And then ang ending, ma-out of status lang. Nag-aantay pala sa wala. So sabi ko nga sa kanya, di po ba, nabanggit ko na sa inyo to, ay sinuggest ko sa kanya, ang pwede mong i-hire is yung mga naka-open work permit at saka mga permanent resident. Ang problema nga, ay sinong tatanggap ng ganyang offer na ganang kababa? Tapos hindi ko na rin tinatago sa inyo. Hindi bayad ang holiday dito. May mga sobra-sobra kaming oras na hindi binabayaran. And especially ngayong summer, for sure, may mga oras tayo lalong hindi mababayaran. Dahil after milking, tutulong tayo doon sa field na magko-cover ng mga mais, mga damo. So hindi nababayaran yun sa amin. Unlike before na yung mga sobrang oras, bayad po. Lalo na ngayon, no, naging 4 hours milking, 4 hours rest kami. So baka ma-disappoint lang po kayo. So ito na nga, may mga pumunta naman. May pumunta, yung isang pumunta na taga Langley. Matagal ko na rin followers. Pagdating pa lang niya dito, galing siya dating Korea, din nakakuha siya dito ng trabaho. Even before, gusto na niya lumipat dito. So lagi kami nagkaka-chat, kumustahan ganun. Pero hindi ko sure na dito pa siya nung mga panahong yun. Kasi nagtanong siya sa akin sabi niya dati, dito niya kaya yung trabaho. And sabi niya parang, Kuya Birds, paano ba mag-apply pa Taiwan? So hindi ko in-expect na nandito pa rin siya. Akala ko nga nag-Taiwan na siya Kasi nagtatanong siya sa akin paano mag-apply pa Taiwan. So akala ko wala na siya dito, di na siya na-renew kasi alanganin ata yung papel niya. Then nagulat ako nung pumunta nga siya dito. Sabi niya sa akin, Kuya Birds, lahat ng mga kasamahan namin na pauwi, hindi na na-renew. Parang dadalawa na lang ata silang nung kasama niyang Pinoy na na-renew. And then sabi ko, so mahaba-haba pa yung working permit mo. Parang 1 year and 6 months pa. So sabi ko, 1 year and 6 months pa yung working permit mo. So bakit gusto mo lumipat dito? Kasi ang habol daw niya is yung pathway to PR. Kasi nga daw dito may agri-food pilot. So sabi ko naman, kung agri-food pilot ang habol mo, sa ngayon close. So mag-earn ka pa ng experience dito na 1 year. And then kung halimbawa magbukas ulit, doon ka pa lang makaka-apply. So akit na lang muna ako sa taas guys kasi nag-aantay si Peanut. Doon ko explain sa inyo yung sitwasyon para doon sa mga tanong ng tanong kung hiring pa ba kami. Kung pwede daw ba sila dito pumunta, anytime pwede daw silang pumunta rito, makapag-start. So explain ko po sa inyo, ayoko mapasubo po kayo. Inaantay na lang ako ni Peanut sa taas, pakakainin ko pa. Hi! How are you? Ay, naku, nagpabebe na naman ang aking busuan Ba, walang ihi ang pipa, good Hi! Hi! Love you. Pakis mo na, wala yan. Patay-pataya ka na naman. Pakis mo na si daddy. Nagpabebe na naman ang aking anak. Uy. Papakamot ng tiyan. May muta ikaw, may muta. May muta. Ha? Ayan na naman yung toys niya. Ganyan lagi pag uwi, yung toys niya nilalaro. And then, papakuha sa akin yan, ipapabato ng malayo. Ayan. Uy, ano yan? Ganun yan, nakakatuwa, di ba? So
So ganun lang kami, kada uwi, iaabot niya sa akin yung toys, ipapabato dun. Then kukunin niya, iaabot sa akin. Yun lang yung play namin. Kaya lang maulan ngayon, liwawa ko sana siya, baka mamaya na lang hapon. Well anyway guys, yun nga. May pumunta naman nung minsan na yung galing ang Langley. Ang problema, nakausap na rin niya si boss. Ang problema, hindi niya madesisyonan kasi nga may kasalukuyan pa rin siyang trabaho. Hindi niya madesisyonan yung 1 to 2 weeks na magte-training siya dito. Bayad naman po yun. Kasi hindi daw siya basta-basta pwedeng magpaalam ng ganun. Baka daw pwedeng once a week duty siya dito. Sabi ko hindi, kayo na nag-uusap ni boss eh. Kasi nga diba sabi ko nga po sa inyo, pumunta kayo dito, ipapakausap ko sa inyo si boss, kayo nang makipag-usap kung anong magiging usap nyo. Ang problema, hindi niya kayang mag-leave ng 1 to 2 weeks para makapunta dito. So sabi ko din sa kanya, nirelto ko na rin, at hindi lang siya nirelto ko, lahat ng mga nakakausap ko, sinasabi ko nga po sa kanila na hindi pa sigurado yung LMIA. So sabi ko sa kanya, mahaba-haba pa naman yung working permit mo, almost 1 year and 6 months. So kung ang habol mo dito is yung pathway to PR, unang-una naka-close pa yung AgriFood pilot. And sabi ko nga pangalawa, yung 1 year and 6 months mo, baka mamaya nag-aantay ka dito ng LMIA, tapos ang ending is refuse. So sana nakahanap ka na lang nung talagang may ready na LMIA. And then nung minsan nga po, di po ba, nag-live ako dito. Sinabi ko na lahat, ayoko na ng paligoy-ligoy. Sinabi ko sa kanila na hindi pa sure yung LMIA. Sinabi ko na kailangan ni boss ng tao. Dahil parang dalawa yung aalis. Ang nangyari, pagla-live ko, sinabi ko lahat sa kanila. Kaya po hindi ako makasagot doon sa mga taga-malalayo, na mga taga-ibang province pa. Kasi pagpunta nyo dito, tapos walang kasiguraduhan. Sabi ko, take your own risk. Sabi ko nga pong ganon. Pero may mga sumagot. Para dun sa mga nagtatanong, sir, anong update? Kasi dun sa live ko, may mga nag-congrats na, congrats dun sa makakapunta. So may mga sumagot naman po, may 2 sumagot no, na kahit daw anong mangyari, kung matuloy yung LMIA or hindi, tutuloy daw sila, pupunta daw sila dito. So may 2 nagsabi na pupunta, kinabukasan pinapunta ko, isa lang yung nakapunta. So pagpunta niya dito, sabi ko, wait ka lang, antay natin si boss, ipapakausap ko sa'yo. So nag-usap po sila ni boss. Nag-usap sila dito. Sabi ko sa kanya, bago pa dumating si boss, pinaliwanagan na namin. Sabi ko, ito yung mga posibleng maging sitwasyon mo if ever hindi matuloy yung LMIA dito. Pero sabi niya, okay lang po, willing akong i-take yung risk. Kung sakaling wala po, edi wala po. Sabi niya ganon. Pero student po siya student. So sabi ko, ikaw bahala ha, matanda ka na. Nagkausap naman kayo ni boss. So after nila mag-usap, sabi ko ano na pag-usapan, pinababalik daw siya ng Friday. So sabi ko, congrats, magsisimula ka na pala ng Friday. Kaya lang ito na, sila na po nag-uusap nito, labas na ako. Kasi sabi ko nga, ayoko na ayoko na mag-recommend. Dahil nga yung mga unang na-recommend natin, puro hindi natuloy. And pangalawa, sabi ko nga, ito yung tunay na sitwasyon, ayoko sisihin nyo ako, kayo na makipag-usap kay boss. So kung ano mapag-usapan nyo, kayo yung nag-usap, hindi na ako kasama dyan. So nung nakausap niya si boss, pinababalik nga siya ng Friday. That time is I think Tuesday yon. So pinababalik siya ng Friday. So ito na, nag-message sa akin yung bata ng Thursday ng hapon. Sabi niya, Kuya Perds, ito po yung message ni boss. Tutuloy pa po ba ako? And then ito mismo, ilalagay ko sa screen, ito yung message sa kanya ni boss na nalaman namin na hindi pala makakapag-offer ng LMIA. Nito lang nila nalaman. So ayun, tapos na ang usapan. Malinaw na wala talaga, hindi makakapag-offer ng LMIA. And ito po yung mga possible reason. Unang-una, dahil nga may nag-report sa amin dito na overwork kami, sobra-sobra yung oras, walang pahinga, tapos hindi daw tama yung schedule. So marami pa. So parang isa yun sa reason kaya hindi kami makakuha ng LMIA. Tapos isa sa tinitingnan naming dahilan, dahil nga mataas yung unemployment rate dito. Dahil even before naman wala pa nagre-report sa amin dito, marami diyang mga farm sa paligid na hindi na rin na-renew yung mga kababayan natin, mga nasa dairy farm din at poultry farm. So isa yun sa tinitingnan namin. So nung nito lang tinanong ko si boss, sabi ko, so anong balita na? Kahapon tinanong ko siya mismo, galing sa bibig niya, sabi ko, so paano tayo mag-hire ng tao? Sabi kong ganon. Ang sagot naman niya sa akin,
we need to figure out. Kasi nga daw, kailangan nila mag-comply doon sa Service Canada na parang 8 hours na lang yung duty, 8 hours din yung yung lahat ng tao dito. Tapos kailangan may maayos sa pahinga. So, paano mag-comply? Ay kung may dalawang aalis, so kulang na kami sa tao. So sabi ko nga sa kanya, ang pwede mong ma-hire is yung mga naka-open work permit. Ang problema nga po, kalimitan sa mga naka-open work permit, nabanggit ko na to maraming beses na, kalimitan sa mga naka-open work permit is nandito na yung family. Mga in-sponsor yan ng mga asa-asawa nila. So kung kayo na dito ng family, hindi kayo titira dito, titira kayo sa labas, so hindi nyo masusulit itong renta dito. Na yung renta namin dito mura is para sa single. Ay kung na dito ng family ninyo, so that means nakatira kayo sa labas, so malaki yung binabayaran yung bahay, need yung mag-drive papasok, pauwi, ilang beses kayong pabalik-balik, so talo kayo sa gas, tapos mababa yung rate. Sabi ko nga, minsan naisip namin, parang ang hirap mabuhay nitong farm na to nang walang mga temporary workers. Kasi unang-una, syempre kalimitan doon sa mga PR and citizen hindi yan papayag ng ganang kababa yung offer. Tapos hindi bayad yung holiday, hindi bayad yung overtime, wala ding mga bonus, at saka yung mga benefits, hindi ganang kaganda. So ang nagtsatsaga lang talaga dito, yung mga temporary workers na nag-aantay ng papel nila, yung mga ganon, nag-aantay maka-apply ng PR. So yung mga ganon. So, kanina, may pumunta na isang ibang lahi. At totoo lang, kung tatanungin ninyo, hindi ko na talaga to i-offer sa mga kababayan natin. Unless do sa mga talagang ay no choice na sila or sila naman ang may gusto niyan. So, it's up to you guys. So, abangan nyo susunod kong vlog. Explain ko doon. Dahil may isa pang sitwasyon na gusto kong explain sa inyo, medyo ahaba na lang tong video to. So, ang nangyari, kanina may pumuntang ibang lahi. Open work permit, hindi ko alam kung anong sitwasyon niya. Kanina lang pumunta, pinag-start na kagad bukas, hindi namin alam magiging sitwasyon. So i-update ko kayo sa mga susunod nating vlog. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo at updated kayo sa nangyayari sa amin dito. Para doon sa mga nagtatanong, sir, available pa ba? May hiring pa ba? So i-update ko kayo sa next vlog kung sino yung mga pwede na lang naming i-hire. Pero sa tingin ko, ang kukunin na muna for the meantime ni boss is yung mga naka-open work permit and permanent residence. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.